Hi guys, welcome muli sa ating channel, no? At ang tatalakayin natin ngayon or ang topic natin ngayon is about pagpapatawad, no? Forgiveness. Mahirap patawad sa isang tao na nagbigay sa atin ng sama ng loob, no? Mahirap magpatawad sa isang tao na bigyan tayo ng sakit, no, sa damdamin. Lalo na kapag hindi lang yun basta-bastang sakit ng damdamin. Paano kung yun bang tipo na yung buhay mo na sira dahil sa ginawa niyang kasalanan sa iyo, no? Yan bang tipo na ang pamilya mo ay nasira dahil sa isang pagkakamali na nagawa niya sa iyo, no? Mahirap patawarin ang ganong klaseng kasalanan, no? Ngunit ano nga ba ang mas maganda? Ang magpatawad or hindi na lang magpatawad? Ano ba ang mas maganda? Kung piliin natin na kalimutan na lamang ginawa niya at patawarin siya, or patuloy natin na kimkimin ang sama ng loob na ginawa niya sa atin at hindi natin siya papatawarin, ha? Sige nga guys, kung nakikinig ka ngayon, ikaw na nakikinig ngayon, i-comment mo nga kung ano, para sa'yo, ano ang mas maganda sa dalawa, ang magpatawad or hindi magpatawad, no? Kung papatawarin natin siya at kalimutan natin ang ginawa niya, magkakaroon tayo ng peace of mind. Magkakaroon tayo ng katahimikan sa puso natin, no? Kung hindi ka naman magpatawad at patuloy mong kimkimin or patuloy mong ipanatili mo sa loob mo ang ginawa niya sa iyo, isip-isipin mo palagi, wala kang peace of mind, no? Wala kang katahimikan ng puso, no? Kung patuloy kang nagagalit sa ganyan na tao, no? Pangalawa, kung hindi natin titignan ng peace of mind, no? Isa pa, kung hindi tayo nagpapatawad, no? Wala tayong katahimikan, no? Kung hindi tayo nagpatawad, makita lang natin yung tao na yan, halimbawa nasalubong natin sa daan, no? Iiwas kasi nga galit ka sa tao na yan. Yung bang tipo na kahit masikip ang inyong pinagdadaanan, babalik ka sa kung saan ka dumaan para lang makaiwas sa tao na yon, no? Marilate ka na sa trabaho mo, ngunit umiwas ka pa ng daan, no? Kasi ayaw mo lang makita o makasalubong yung tao na kagalit mo, no? Kung hindi, lumipat ka dun sa daan na malayo sa highway, so spend ka pa ng time sa paglalakad papunta dun sa sakayan, kasi instead na malapit ka na sana sa sakayan ng jeep, ay nakasalubong mo yung tao na kagalit mo, umiwas ka ngayon, nag-spend ka ng time, na late ka sa trabaho. Nung na-late ka sa trabaho mo, nag-penalty ka, napagalitan ka ng amo mo dahil late ka, huh? So yan ang mga examples ng kung galit ka sa isang tao, no? Talagang, siyempre galit ka, iwasan mo eh. Kasi baka
baka masapak mo lang, baka makagawa ka lang ng hindi maganda. So, chances are, iiwas ka na lang. No? Pero sino yung talo? Sino yung talo sa pag-iwas mo? Na-date ka ngayon. No? Samantala yung kagalit mo, tumatawa lang siguro yun kasi umiwas ka sa kanya. Hindi naman siya naperwisyo. Ikaw lang itong naperwisyo kasi nga umiwas ka, na-late ka. No? So mga basic na example lang yan. Kung hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo, ay ikaw din mismo ang apektado. Well, siguro makapagsabi kayo, sabi mo lang yan kasi hindi mo naranasan or hindi ka ginawan ng ganitong klaseng tao ng kasalanan, no? Nasira yung pamilya ko dahil dyan eh. Nasira yung reputasyon ko, no? Dahil sa tao na yan. Tapos ngayon sabihin mo patawarin lang siya, no? I-forget na lang ang kasalanan na nagawa niya. Yun bang tipong kasabihan na forgive and forget. Patawarin mo at kalimutan mo ang mga ginawa niya. Kung matinding kasalanan yun, ganun lang ba kadali? Ganun lang ba kabilis na patawarin mo yung tao na nanakit sa'yo? Well, kagaya ng sabi ko kanina guys, hindi nga madali ang magpatawad. Especially kung ang kasalanan na nagawa niya sa'yo ay nadamay na ang reputasyon at yung pamilya mo. Pero question is, nangyari na yung dapat mangyari. No? Nasira na niya ang reputasyon mo. Dahil sa kasalanan na ginawa niya ay nasira na niya ang pamilya mo. So, ano ba ang dapat mong gawin? Tapos na eh. Wala ka nang magawa kasi nangyari na yung dapat mangyari. Kung mamuhay ka sa sama ng loob sa kapwa mo, ay wala rin mangyayari, no? Ikaw lang din ang magsasuffer ng iyong dinaramdam, no? Kaysa naman patuloy kang magalit dyan, patuloy kang mag-isip, talaga yung si kapag ano lang yan, talagang anuhin ko yan no? So, doon pa lang sa isipin na gano'n ay ikaw na yung apektado. Hindi ka makakatulog, no? Hindi ka mapanatag ng maayos, no? To the point na kung minsan ay makagawa ka pa ng isang bagay na hindi mo yung hindi mo ba inaasahan, no? Hanggang sa makagawa ka pa ng bagay na after that ay pagsisihan mo lang din, no? Isa walang bahala mo na lang yun, nangyari na yun eh, no? Wala ka nang magagawa, no? Well, hindi naman ibig sabihin na pag nagpatawad ka ay yun na yun, no? Patawarin mo lang siya pero yung tiwala, siyempre wala na, no? Yung ba tipo na okay lang, patawarin mo lang pero yung tiwala sa kanya ay siyempre wala na yun. Hindi na kasi pwede ibalik yung tiwala, no? Sabagay yung tiwala at pagpapatawad ay magkaiba po yan, no? Pero dito tayo sa forgiveness natin na tinatalakay. No? So para sa akin guys, mas mainam na lang na i-forget mo kung ano man yung
nagawa ng tao na yan sa'yo. No? Kasi wala eh. Ikaw lang din ang magsasuffer. Ikaw lang din ang dala kung hindi mo pa rin siya limutan, no? Yung mga sakit na ginawa niya sa iyo, no? Wala kang peace of mind, wala kang katahimikan, no? Kapag patuloy ka pa rin namumuhay sa ginawa niya sa iyo. Kapag patuloy mo pa rin iniisip ang nagawa niyang kalokohan sa iyo, ay talagang ikaw rin mismo, no? Ang nagsasuffer. Eh siya, okay lang siya dun, no? Chill lang siya dun. Tapos ikaw naman, kapag makita mo siya, no, high blood ka kasi naalala mo ang mga ginawa niyang hindi maganda sa iyo, no? Eh samantala siya okay lang, patawa-tawa pa. O so, sino yung mas talo sa inyo? Ikaw na patuloy pa rin nagagalit sa kanya despite sa nangyari. Samantala siya, wala, patawa-tawa lang, pa-chill lang, no? Eh inatake ka ngayon. Oh, inatake ka ngayon sa puso. Tapos na ano pang nangyari sa iyo, di ikaw pa yung mas mahirapan, no? Samantala siya, eh malay ba natin kung ano yung iniisip niya? Malay mo natuwa pa yan na nakikita niya na nanggagalaiti ka. Tuwa pa yan na nakikita niya na inis siya sa'yo, or inis ka sa kanya. Baka na tutuwa pa yan, no? Eh samantala siya, habang naiinis ka, siya naman natatawa. Sino yung talo? Sino yung talo sa inyong dalawa? Hindi ba siya? Sinong talo? Siya or ikaw? Of course, ikaw. Kung patuloy ka pa rin namumuhay sa sakit na dulot niya. So, anong dapat gawin? So, yung sabi ko kanina, hindi naman talaga basta-basta magpatawad lang, no? Hindi talaga basta-basta kalimutan lang ang mga nagawa ng isang tao sa atin, no? Lalo na yung tipo na talagang yung sakit na ginawa niya, abot na to hanggang tagos na, no? Hanggang sa buto natin. Yung bang nasira na lahat, pamilya mo, reputasyon mo, ang moral mo, no? Na sira na dahil sa taong yan. So, mapapatawad mo ba yan basta-basta? Of course, mahirap, no? Mahirap magpatawad kapag ganun na yung klaseng katindi ng estado ng nagawa niyang kasalanan. Pero kagaya nga ng sabi ko kanina, wala rin naman mangyayari. Tapos na eh. Tapos na yung pangyayari na yon. Nagawan ka na niya ng kasalanan. Nasaktan na niya ang loob mo. So, what more pa para patuloy ka pang magalit sa kanya? Para lalo ka lang mahirapan? Para lalo ka lang makulong sa angerness? Huh? Para lalo ka lang makulong sa sama ng loob sa kanya? So, kung ako sa'yo, mas maganda siguro na kalimutan mo na lang. Kasi, wala ka rin naman magawa eh. Kapag patuloy kang mamuhay sa galit, mamuhay sa sakit na ginawa niya, wala, useless. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Nag-aaksaya ka lang ng panahon bawat araw sa buhay mo na nagkagalit ka sa kanya, tapos wala rin naman
pagbabago, no? Hindi mo rin naman mabago ang pangyayari. Ganun at ganun pa rin naman yan. Nagawan ka na niya ng ganyang klaseng kasalanan, so wala. Meron tayong minsang kasabihan na hindi ko talaga mapatawad yan kasi ganito, ganyan. Mahirap. Pero ikaw pa rin yung talo, guys. No? Ikaw pa rin yung talo kapag patuloy kang namumuhay sa ganyang klaseng isipin. No? So, yun ang ating talakayan. Sana po ay nalinawan kayo or naka-relate kayo sa ganitong klaseng topic natin. So, kung naka-relate ka, pwede ka mag-iwan ng pwede ka mag-iwan ng comments sa baba at nang sa ganun ay mapakinggan ko din or mabasa ko rin yung saloobin, no? Kung ano nga ba ang masasabi mo sa ating topic na ngayon, no? So, bago pa tayo magtapos, maraming salamat nga pala sa mga bago nag-subscribe. Sana po ay nasa maayos ng kayong kalagayan at sana magpakilala kayo kung sino-sino kayo sa pamamagitan ng pag-comment, no? Kapag iwan nyo ng comment dito sa ating channel, no? So hanggang dito na lamang at hanggang sa muli nating pagsasama. Bye-bye!